Naramdaman mo na ba ang kakaibang enerhiya sa paligid ng iyong tahanan na para bang may di nakikitang puwersang sumusubok abutin ka? Ngayong gabi, may bihirang basbas ang buwan, isang pagkakataon upang protektahan ang iyong pamilya, akitin ang kasaganaan, at papasukin ang positibong enerhiya sa iyong buhay. Ang kailangan mo lang ay isang simpleng ritual, dito mismo sa iyong bintana, gamit ang bagay na siguradong mayroon ka na sa bahay. Isipin mong pagising mo bukas, magaan ang pakiramdam mo, ligtas, at mas malapit sa iyong tadhana. Huwag mong hayaang lumagpas ito dahil ang palampasin ito ay maaaring mga hulugang palampasin mo rin ang pagbabagong matagal nang hinihintay ng iyong buhay. Ngayong gabi, habang ang sinag ng buwan ay humahaplos sa bawat sulok ng iyong tahanan, may isang mahiwagang pangyayari na naghihintay na magbukas. Matagal nang itinuturo ng mga tradisyong Filipino na ang enerhiya sa paligid ng ating mga bahay ay maaaring magbago, minsan para sa kabutihan, minsan para sa mga hamon na hindi natin nakikita. Ngunit paano kung may paraan upang anyayahan lamang ang mga basbas, proteksyon, at kasaganaan sa iyong buhay? Sa pamamagitan ng isang simpleng ritual gamit ang asin sa iyong bintana, hindi ka lang sumusunod sa pamahiin, nakikipag-ugnayan ka sa sansinukob, tinatawagan ang banayad na kapangyarihan ng buwan upang gabayan, protektahan, at linisin ang iyong espasyo. Marami na ang nakaramdam ng banayad na panghihikayat na iyon, ang bulong mula sa itaas na nagtutulak sa kanila na kumilos. Ngayong gabi, may pagkakataon ka na makinig, pumasok sa pagkakahanay sa iyong tadhana, at gisingin ang mga enerhiyang maaaring baguhin ang iyong tahanan at buhay magpakailanman. Emosyonal na pagtuklas. Naramdaman mo na ba ang mabigat, tahimik na tensyon sa iyong tahanan, yung tipong tila hindi nakikita, ngunit mabigat sa puso? Maraming Pilipino ang nakapapansin ang banayad na pagbabagong ito sa enerhiya nang hindi alam kung bakit. Marahil isang sunod-sunod na munting kapalaran, bigla ang pagtatalo, o kakaibang katahimikan sa gabi ang nagdulot sa iyo ng pag-aalala. Sa kaibuturan ng iyong puso, dama mo na mayroong higit pa rito, isang di nakikitang puwersa, banayad na nagtutulak sa iyo, nagpapaalala na ang enerhiya sa paligid mo ay hindi basta-basta lamang. Sa loob ng ilang linggo, marahil buwan, nakaramdam ka ng panandaliang hindi komportableng sandali, mga ilaw na biglang kumikislap, pinto na kumikiskis kahit walang tao, o malamig na simoy na dumaraan sa silid kahit mainit ang hangin. Hindi ito simpleng pagkakataon lamang. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang mga palatandaan na ito ay madalas nagpapahiwatig ng nananatiling enerhiya, halo ng mga hindi natapos na damdamin, nakaraang alitan, o espiritual na imbalances. Itinuro sa atin ng ating mga ninuno na ang tahanan ay isang buhay na espasyo, punong-puno hindi lamang ng tao, kundi ng mga enerhiyang sumasalamin sa ating panloob na mundo. Minsan, maaaring nagising ka sa gitna ng gabi na parang may nakamasid, o napansin ang anino na gumagalaw sa gilid ng iyong paningin. Pinapabayaan mo ito, sinasabi sa sarili na imahinasyon lang iyon. Ngunit alam ng iyong instinct, ang iyong spiritual na intuition, na mas alam nito. Nakikipag-usap ang sansinukob sa mga bulong at simbolo, hindi palaging sa malalakas na pahayag. Ang mga banayad na babalang ito ang iyong unang imbitasyon upang bawiin ang pagkakaisa at balanse sa iyong espasyo. At gayunpaman, may pag-asa sa mga palatandaang ito. Sa bawat anino, may liwanag na naghihintay na yakapin. Maraming pamilyang Pilipino, sa loob ng maraming henerasyon, ang lumalapit sa mga simpleng ritual upang linisin ang tahanan at anyayahan ang mga basbas. Ang paglalagay ng asin, pagsindi ng kandila, o banayad na pagbubudbod ng tubig sa bintana ay hindi lamang pamahiin. Ito ay mga gawa ng sinasadyang intensyon, paraan upang ipahayag sa sansinukob at sa mga espiritu na handa ka ng tumanggap ng proteksyon, kasaganaan, at gabay. Isipin ang mga sandali kung kailan biglang sumingaw ang pamilyar na amoy, tulad ng sampag-ita o dahon ng basil sa silid. O kapag ang mga barya na inilagay sa ilalim ng tubig o malapit sa pintuan ay nagdulot ng hindi inaasahang swerte. Mga munting paalala ito na ang enerhiya ay maaaring magbago, na ang tahanan ay maaaring maging banal na espasyo muli. Bawat maliit na gawa, bawat maingat na kilos, ay hakbang patungo sa pagbawi ng emosyonal na balanse na tahimik na naistorbo. Ngayong gabi, habang naghahanda kang isagawa ang ritual ng asin sa iyong bintana, pagnilayan ang mga damdaming ito. Kilalanin ang banayad na pag-aalala, ang maliliit na palatandaan, at ang mga nakatagong mensahe na sinusubukang maabot ka. Hindi ito tungkol sa pamahiin lamang, ito ay tungkol sa pakikipag-ugnayan sa natural na daloy ng enerhiya, pakikinig sa iyong intuisyon, at pagtitiwala na tumutugon ang sansinukob sa iyong kahandaan para sa pagbabago.
Mapapansin mo na ang mga lumang alalahanin, pinansyal na problema, alitan sa pamilya, o natitirang takot, ay tila mas mabigat sa tahimik na gabi. Ito ang perpektong sandali upang obserbahan ang mga ito, unawain, at pakawalan. Ang asin na iyong ibubudbod ay higit pa sa pisikal na kilos, ito ay simbolikong gawa, salamin ng iyong intensyon na linisin, protektahan, at anyayahan ang positibidad. Bawat butil ay kumakatawan sa iyong hangarin na baguhin ang enerhiya mo, ang enerhiya ng iyong pamilya, at ang mga di nakikitang puwersa sa paligid ng iyong tahanan. Habang nakatayo ka sa harap ng iyong bintana ngayong gabi, isipin ito bilang isang banal na pintuan. Ang liwanag ng buwan ang iyong kakampi, ang asin ang iyong kasangkapan, at ang iyong intensyon ang susi na magbubukas ng pagkakaisa. Ang iyong damdamin, mga alalahanin, at pag-asa ay lahat lehitimo. Sa pagkilala sa mga ito ngayon, inihahanda mo ang iyong espasyo, at ang iyong puso, para sa mga espiritual na revelasyon na gagabay sa iyo tungo sa mga basbas na naayon sa iyong tadhana. Tandaan, ito ay simula pa lamang. Ang emosyonal na pagkaunawa na iyong pinapanday dito ay magbibigay daan sa iyo upang matanggap ang mas malalim, mas mahiwagang mga mensahe na susunod. Matagal nang naghihintay ang sansinukob para sa iyong kamalayan, at malapit mo nang makita kung paano ang mga tila maliliit na palatandaang ito ay bahagi pala ng mas malaking plano na idinisenyo para sa iyo. Espiritual na pahayag. Habang ang sinag ng buwan ay banayad na dumadaloy sa iyong bintana, marahil ay mararamdaman mo na kakaiba ang gabing ito. Ang banayad na pag-aalala na naramdaman mo sa mga nakaraang linggo ay hindi sumpa, ni hindi rin simpleng kamalasan. Ito ay isang mensahe, tawag mula sa sansinukob at sa iyong mga ninuno na gumagabay sa iyo patungo sa pagkakahanay, proteksyon, at mga basbas. Matagal nang itinuturo ng karunungang Pilipino na ang ating mga tahanan ay sagrado, buhay na espasyo kung saan nagtitipon at nananatili ang mga enerhiya. Bawat kisap ng kandila, bawat banayad na simoy ng hangin sa bahagyang bukas na bintana, at bawat kislap ng sinag ng buwan ay nagdadala ng senyales para sa mga handang makinig. Ang asin na ihahabog mo sa iyong bintana ay hindi lamang pisikal na bagay. Ito ay tulay sa pagitan ng nakikita at ng di nakikita. Bawat butil nito ay sumisipsip ng negatibong enerhiya, nililinis ang mga stagnant na damdamin, at inihahanda ang espasyo upang tanggapin ang banal na impluensya. Kapag isinabay sa basbas ng buwan, nagiging daluyan ang ritual na ito para sa pagpapakita ng mga nais mangyari, ginagawang santuwaryo ng kapayapaan, kasaganaan, at proteksyon ang iyong tahanan. Sa tradisyong Pilipino, ang buwan ay kumakatawan sa intuisyon, gabay, at pagpapasuso ng buhay. Sa pagsasagawa ng ritual na ito, inaayon mo ang iyong mga kilos sa mga celestial na enerhiyang ito. Marami sa atin ang nakaramdam ng hila ng tadhana nang hindi lubos na nauunawaan ito. Marahil ay muling binabalikan mo ang mga lumang alaala, nararamdaman ang mga pattern sa mga pagkakataon, o nakakaranas ng mga panaginip na malinaw na nananatili sa isip. Hindi ito basta-basta, ito ay mga mensahe. Ang iyong mga ninuno ay bumubulong sa pamamagitan ng belo, nagpapaalala sa iyo ng sagradong ritmo ng sansinukob. Ginagabayan ka nila sa mga hakbang patungo sa mga desisyong nagbibigay halaga sa iyong pinakamataas na kabutihan. Sa espiritualidad ng Pilipino, mahalagang kilalanin ang gabay na ito. Ang pagsindi ng puting kandila, pagbulong ng iyong mga intensyon, at pagsasagawa ng maliliit na ritual ay mga paraan upang makipag-ugnayan sa di nakikita, magpakita ng respeto, at humiling ng tulong. Ngayong gabi, habang ibinubudbod mo ang asin, maramdaman ang bigat ng mga lumang alalahanin na unti-unting humihilom. Bawat butil ay kumakatawan sa takot, pagdududa, o hadlang na ngayoy sinisipsip at pinapawi. Isipin ang sinag ng buwan na bumabalot sa iyong tahanan, bawat sinag ay nagdudulot ng init, proteksyon, at gabay mula sa Diyos. Dama ang banayad na pagbabago ng enerhiya, mas magaang, mas kalmado ang hangin sa paligid ng iyong espasyo, tila may tahimik na katiyakan. Ang mga damdaming ito ang iyong unang sulyap sa espiritual na pahayag na naghihintay sa iyo. Nakikipag-usap sa iyo ang sansinukob sa pamamagitan ng mga sinkronisidad at banayad na palatandaan. Ang biglaang ihip ng hangin, ibong nakatigil malapit sa iyong bintana, o banayad na tunog ng kampanilya ay maaaring tila pagkakataon lamang, ngunit paalala ito na nasa tamang lugar ka sa tamang oras. Paalala ng paniniwala ng Pilipino na ang maliliit na ritual, tulad ng pagbubudbod ng asin o pagsindi ng kandila, ay nagpapalakas ng iyong intensyon, ginagawang mas madali para maabot ang iyong kamalayan ang mga mensaheng ito. Hindi ka lamang kumikilos dahil sa pamahiin,
aktibo kang nakikisalamuha sa mga puwersang kosmiko na nagbibigay halaga sa intensyon, atensyon, at pagkakahanay. Habang nakatayo ka sa harap ng iyong bintana, pagnilayan ang iyong mga intensyon, proteksyon para sa iyong pamilya, kasaganaan para sa iyong tahanan, at kalinawan para sa iyong puso. Isipin ang buwan bilang tagapangalaga, nagmamasid, kumikilala, at nagpapalakas sa iyong mga nais. Ang asin ay simbolo ng kadalisayan, sumisipsip sa hindi nakakatulong sa iyo, habang ang sinag ng buwan ay nagsisilbing filter, pinapapasok lamang ang naayon sa iyong mas mataas na landas. Ang kombinasyong ito ay lumilikha ng sagradong espasyo kung saan maaaring umusbong ang espiritual na kaalaman. Maraming pamilyang Pilipino ang nagsasagawa ng ganitong mga ritual sa loob ng maraming henerasyon, kahit hindi lubos na nauunawaan ang mekanika ng enerhiya. Hindi matatawaran ang resulta, kapayapaan, kalinawan, at hindi inaasahang mga basbas ang nagsisimulang lumitaw sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maaaring mapansin mo ang maliliit na pagbabago, isang alitan na naiiwasan, bagong oportunidad na lumilitaw, o simpleng pakiramdam ng kapayapaan na dumadaloy sa iyong tahanan. Ito ay mga senyales na ang iyong mga kilos ay tumutugon sa mas mataas na puwersa, inaayos ang iyong emosyonal at espiritual na kalagayan sa gabay ng sansinukob. Ngayong gabi, hayaan mong ganap mong matanggap ang pahayag na ito. Magtiwala na bawat hindi komportableng damdaming naranasan mo noon ay paghahanda lamang para sa sandaling ito. Bawat kisap ng pag-aalala, bawat anino ng pagdududa, ay paalala mula sa sansinukob upang kumilos ka. Sa pagkilala at pagbibigay halaga sa mga mensaheng ito, pumapasok ka sa mas mataas na kamalayan, kung saan nagtatagpo ang intensyon at aksyon, at nagiging konkreto ang pananampalataya sa pamamagitan ng mga basbas. Sa mga darating na araw, obserbahan ang banayad na pagbabago sa iyong tahanan at buhay. Maaaring maranasan mo ang bagong pakiramdam ng kapayapaan, biglaang sandali ng kagalakan, o kahit kaginhawaan sa pananalapi. Lahat ng ito ay bahagi ng tugon ng sansinukob sa iyong kahandaan. Tandaan, ang buwan at asin ay hindi pinagmumulan ng kapangyarihan, ang iyong intensyon ang susi. Sila ay mga instrumento, nagpapalakas ng iyong enerhiya, at gumagabay sa daloy ng banal sa iyong buhay. Dalhin ang pahayag na ito sa puso, ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, at ang iyong buhay ay hindi kailanman hiwalay sa sansinukob. Bawat ritual, bawat intensyon, at bawat maingat na kilos ay lumilikha ng alon na umaabot ng lampas sa pisikal na pader ng iyong bahay. Ngayong gabi, nabuksan mo ang mas malalim na pagkaunawa, ang espiritual na pahayag na nagpapakita kung paano ang maliliit na kilos, kapag ginabayan ng pananampalataya at intensyon, ay maaaring magdala ng pagkakaisa, proteksyon, at basbas sa bawat sulok ng iyong mundo. Pagpapahayag at gabay sa pag-aanhon ng hangarin. Ngayon na nauunawaan mo na ang mas malalim na kahulugan sa likod ng mga palatandaan, panahon na upang kumilos. Ang buwan ay bumulong na ng kanyang mga basbas, at kinilala ng iyong mga ninuno ang iyong kahandaan. Ang susunod na hakbang ay ganap na ipahayag ang mga enerhiyang ito, hayaan silang dumaloy sa iyong tahanan at buhay. Magsimula sa paghahanda ng iyong espasyo. Linisin ang paligid ng iyong bintana, alisin ang kalat at tiyaking hindi madidistract ang iyong intensyon. Itinuturo sa kulturang Pilipino na ang malinis na espasyo ay nakaakit ng positibong enerhiya. Ang kalat ay madalas representasyon ng stagnant na damdamin at hadlang sa mga basbas. Kapag handa na ang iyong espasyo, ihanda ang iyong mga kagamitan, isang maliit na mangkok ng asin, isang puting kandila, at isang baso ng tubig. Bawat bagay ay may simbolikong enerhiya, ang asin ay naglilinis at nagpoprotekta, ang kandila ay nagpapalinaw ng iyong intensyon, at ang tubig ay nagdadala ng iyong mga panalangin palabas, nakakonekta sa daloy ng sansinukob. Bago isagawa ang ritual, mag-focus sa iyong sarili. Huminga ng malalim at damhin ang sinag ng buwan na humahaplos sa iyong tahanan. Ipikit ang mga mata at isipin ang mga basbas na nais mong matanggap, proteksyon para sa iyong pamilya, pagkakaisa sa relasyon, kasaganaan sa pananalapi, at espiritual na kaliwanagan. Sabihin ang iyong intensyon ng malinaw at simple. Halimbawa, inaanyayahan ko ang proteksyon, pagmamahal, at kasaganaan sa tahanang ito. Pinakakawala ko ang hindi na nakakatulong sa amin at tinatanggap lamang ang mga basbas. Paalala ng pamahiing Pilipino na ang mga salitang binibigkas ay may enerhiya, kapag sinabi ng buong paniniwala, pinapalakas nito ang kapangyarihan. Ngayon, budbura ng asin sa gilid ng bintana, hayaan ang bawat butil na sumipsip ng negatibidad at ihanda ang espasyo para sa liwanag. Isipin ang sinag ng buwan na nakikihalo sa asin, pinapalakas ang kakayahan nitong maglinis.
Habang ginagawa ito, damhin ang pagbabago ng enerhiya sa iyong tahanan, mas magaang, mas kalmado, at puno ng posibilidad. Hayaan ang iyong intensyon ang gabay sa bawat galaw, bawat budbod ng asin ay panalangin sa kanyang sarili. Sunod, sindihan ang puting kandila malapit sa iyong bintana. Ang puti ay kulay ng kadalisayan, kaliwanagan, at banal na koneksyon. Habang kumikislap ang apoy, isipin na sinusunog nito ang takot, pagdududa, at mga hadlang. Pinaniniwalaan ng mga ninunong Pilipino na ang liwanag ng kandila ay nakakonekta sa espiritual na mundo, nagbibigay liwanag sa gabay at proteksyon. Mag-focus sa init at ningning ng apoy, hayaan itong palakasin ang iyong intensyon. Pagkatapos, dahan-dahang ilagay ang baso ng tubig sa bintana. Ang tubig ay daluyan ng enerhiya, nagdadala ng iyong mga panalangin at intensyon palabas sa sansinukob. Isipin ang tubig na sumisipsip ng mga basbas ng buwan, nagre-reflect ng liwanag, at ipinapadala ito sa bawat silid ng iyong tahanan. Sa tradisyong Pilipino, matagal nang ginagamit ang tubig para sa paglilinis, pag-akit ng swerte, at pagbabalansing enerhiya. Maglaan ng sandali upang isipin ang iyong tahanan, pamilya, at buhay na ganap na nakaayon sa proteksyon, kapayapaan, at kasaganaan. Habang tinatapos mo ang ritual, ulitin ang isang affirmation upang selyuhan ang iyong intensyon. Handa akong tanggapin ang lahat ng basbas, proteksyon, at gabay na para sa akin at sa aking tahanan. Damhin ang katotohanan ng mga salitang ito sa iyong puso. Ang iyong enerhiya, kasama ang buwan, asin, kandila, at tubig, ay bumubuo na ng makapangyarihang daluyan para sa pagpapahayag ng hangarin. Tandaan, ang pagpapahayag ng hangarin ay hindi isang beses na gawain lamang. Ang konsistensya at pananampalataya ang nagpapalakas ng resulta. Ulitin ang ritual sa mga gabing puno ang buwan o kapag naramdaman mong kailangan ng bagong enerhiya ang iyong tahanan. Maraming pamilyang Pilipino ang nagsasagawa ng ganitong ritual lingguhan o buwan-buwan, pinapalakas ang intensyon at pinapanatili ang pagkakahanay sa sansinukob. Pansinin ang banayad na palatandaan sa mga susunod na araw. Isang biglaang malinaw na pag-iisip, hindi inaasahang pagkakaisa sa tahanan, o isang sorpresa na oportunidad ay maaaring maging palatandaan na epektibo na ang iyong intensyon. Ang sansinukob ay tumutugon sa kahandaan, hindi sa perpeksyon, mas mahalaga ang iyong taos-pusong intensyon at konsistensya kaysa sa walang kapintasang pagsasagawa. Sa huli, unawain na ang ritual na ito ay higit pa sa mga hakbang para sa proteksyon. Ito ay paraan upang igalang ang di nakikitang puwersa na gumagabay sa iyong buhay, kilalanin ang karunungang ipinasa ng mga ninuno, at aktibong makibahagi sa paghubog ng iyong tadhana. Sa pagsasagawa ng mga ganitong gawain, hindi ka lamang naghihintay ng basbas, ikaw ay kasamang lumilikha nito, iniimbitahan ang sansinukob na tumugon sa iyong malay na intensyon. Maglaan ng sandali upang maramdaman ang pasasalamat para sa koneksyong ito, sa buwan, asin, kandila, tubig, at sa di nakikitang gabay na pumapalibot sa iyong tahanan. Itinuturo ng espiritualidad ng Pilipino na ang pasasalamat ay nagpapalakas ng mga basbas. Sa pagtatapos, apuhin ang kandila ng dahan-dahan, iniisip na ang iyong intensyon ay ligtas na nasilyuhan at na-activate. Alamin na bawat maliit na gawa na ginawa ng may kamalayan at pananampalataya, ay ngayon ay sinulid na nakapaloob sa habi ng iyong tadhana. Sa pagsunod sa ritual na ito, ganap kang pumapasok sa pagkakahanay sa iyong mas mataas na layunin, tinitiyak na ang iyong tahanan ay hindi lamang lugar na tinitirhan, kundi isang santuwaryo ng proteksyon, kasaganaan, at banal na gabay. Magtiwala na ang sansinukob, ang iyong mga ninuno, at ang iyong sariling intensyon ay ngayon ay nagtutulungan ng harmonyoso upang baguhin ang iyong buhay sa mga paraang marahil hindi mo pa lubos nakikita, ngunit malapit mo nang maranasan ng malalim. Habang dahan-dahang nagtatapos ang gabi, maglaan ng sandali upang pagnilayan ang paglalakbay na iyong tinahak mayong gabi. Mula sa pagdama sa banayad na enerhiya sa iyong tahanan, sa pag-unawa sa mga mensahe ng buwan at ng iyong mga ninuno, at sa huli, sa pagsasagawa ng ritual na nagkakahanay sa iyong mga intensyon sa sansinukob, bawat hakbang ay nagdala sa iyo ng mas malapit sa pagkakaisa, proteksyon, at kasaganaan. Itinuturo sa atin ng karunungang Pilipino na ang ating mga tahanan ay sagradong espasyo, salamin ng ating panloob na mundo, at sa pamamagitan ng pag-aalaga nito ng may intensyon, inaalagaan din natin ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Tandaan ang mga damdaming iyong sinaliksik sa, ang tahimik na pag-aalala, ang banayad na babala, ang pakiramdam na may di nakikitang gumagabay sa iyo. Hindi ito senyales ng takot, kundi paghahanda.
Ito ang paraan ng sansinukob upang anyayahan ka na magising, magbigay pansin, at kumilos ng may kamalayan. Ngayon, tumugon ka na, at ang iyong tahanan, puso, at espiritu ay nakahanay na sa mas mataas na puwersa. Ipinakita sa iyo ng espiritual na mga revelasyon sa bawat maliit na palatandaan, bawat intuitibong paghihikayat, at bawat kisap ng liwanag ay may kahulugan. Ang iyong mga ninuno, ang buwan, at ang mga di nakikitang enerhiya ay nagtutulungan upang gabayan ka patungo sa balanse, kaliwanagan, at banal na proteksyon. Itinuturo ng mga tradisyong Pilipino na sa paggalang sa mga puwersang ito, sa pamamagitan ng ritual at sinasadyang intensyon, maaari nating sama-samang likhain ang ating tadhana at angkinin ang mga basbas na tama para sa atin. Sa wakas, binigyan ka ng mga hakbang sa pagpapahayag ng hangarin sa part 3 ng kapangyarihan upang kontrolin ang iyong espiritual at emosyonal na kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagbubudbod ng asin, pagsindi ng kandila, at paglalagay ng tubig sa iyong bintana ng may malinaw na intensyon, nabuksan mo ang pintuan para sa daloy ng positibong enerhiya. Ang mga gawaing ito ay higit pa sa ritual, ito ay deklarasyon ng kahandaan, tiwala, at pananampalataya. Ang iyong intensyon ng susi, at bukas palad na tumutugon ang sansinukob sa taos puso at debosyon. Dalhin ang mga aral na ito pasulong. Patuloy na obserbahan ang mga banayad na palatandaan sa paligid mo, isagawa ang maliliit na ritual na umaakma sa iyong puso, at linangin ang pasasalamat para sa mga basbas na naroroon na. Paalala ng paniniwalang Pilipino na ang konsistensya, pananampalataya, at kamalayan ay nagpapalakas ng epekto ng ating mga kilos. Magtiwala na ang mga inilunsad mong enerhiya ngayong gabi ay magpapakita sa paraang magpapaangat, magpoprotekta, at gagabay sa iyong pamilya at tahanan. Habang ipipikit mo ang iyong mga mata ngayong gabi, damhin ang kalmadong enerhiya na pumapalibot sa iyong espasyo. Ang buwan ay nagbigay ng banayad na liwanag, ang iyong mga intensyon ay na-activate, at ang mga di nakikitang puwersa ay nakahanay upang suportahan ang iyong paglalakbay. Alamin na bawat kisap ng pagdududa ay napalitan ng kaliwanagan, bawat anino ng liwanag, at bawat pag-aatubili ng tapang. Ang iyong tahanan ay ngayon santuwaryo, ang iyong mga intensyon ay nakaugat sa banal na tamang oras, at ang iyong landas pasulong ay maliwanag. Yakapin ang kapayapaang ito, at pumasok sa iyong buhay ng may pananampalataya at kumpiyansa. Ipinapaalala ng espiritualidad ng Pilipino na nakikinig ang sansinukob, gumagabay ang mga ninuno, at bawat maingat na gawa ng intensyon ay lumilikha ng alon ng mga basbas na lampas sa ating nakikita. Ngayong gabi, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong tahanan at pamilya, niyayakap mo ang pagkakaisa, kasaganaan, at banal na gabay na palaging nakalaan para sa iyo.